Good morning po sa ating lahat. Are you happy today? Sino pong pinagpala, masaya, gumaganda at gumagwapo na anak ng Panginoon Diyos? If you believe that, can you tell the person next to you, ang saya-saya talaga pagkatabi kita lang sa church. Yan. So, medyo mahaba ng kaunti yung pag-aaralan natin today, pero exciting ito kasi we will be talking about not just a verse, not just a book, but the 5 books in the Bible. So we will be talking about the Pentateuch. Sabihin mo nga, Pentateuch. So, are you excited today? Narinig niyo po ba ang word na Pentateuch or first time lang po? Sino po first time lang po narinig ang Pentateuch? First time, ayan. So, okay, so what is the Pentateuch? Ano nga po ba ang Pentateuch? So the Pentateuch po is the first 5 books, okay? First of 5 books in the Bible written by Moses. So these are Genesis, okay, Acts, Romans, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So dalawang salita na pinagsama, no? Penta, which means 5, and chuk, which means scroll. So pag pinagsama po yan, 5 scroll. Pero yung katabi mo, nakailang scroll na yan sa Facebook. Ay, iba po pala yan. No? So 5 scroll. Or sa iba po, ang tawag din dito ay the Big Penta. Ang 5 malalaking libro ng Biblia. Actually po, isang book lang siya. Okay? Kaya lang, meron siyang 5 sections. Kasi pag binasa mo, makakakita tayo ng continuity of content, theme, and purpose. At yung kanyang style, okay, pointing to Moses. Kaya magugulat po tayo that each book smoothly picks up where the previous book left off. Ibig sabihin, nagpapakita siya ng consecutive history but also progressive spiritual development. So makikita mo kung papaano nagbabago ang kwento patungo sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa iba't ibang tao hanggang sa eventually, hindi niya na kinakausap ang tao pero isa ng bansa. Okay po ba yan? Lumalabas na ang Pentateuch po ay ang foundational stone ng ating pananampalataya. So ilan po sa mga sisirain nating thinking ngayon na hindi na natin kailangan ng Old Testament kasi old na yan. Hindi po. Hindi ibig sabihin mo old ay hindi na kailangan. Amen? So ito kasi ang foundational stone ng Christian faith. At dito mo kukunin ang moral uprightness, godliness, ethical standards, genuine relationship sa Diyos, upang hindi ka maging mystical. Kaya magugulat po kayo pag binasa po natin ang mga librong ito, okay, magiging maayos ang buhay natin. Magiging banal tayo. Dito rin tinuturo paano itrato ang kanyang asawa, okay, paano magkaroon ng maayos, di ba, na mga morals o moral laws. Ibabalik ka ng Pentateuch sa totoong pagkilala mo sa Diyos para yung ma-meet ni Moses at mga magagaling na patriarchs ay ma-meet din natin. At habang binabasa ito ng isang Kristiyano, magiging matuwid siya. Amen? Ibig sabihin, without Pentateuch, God will not show Himself clearly to us. Ibig sabihin, kailangan natin ng Pentateuch. So this morning, mag-aaralan po natin yan. Sino pong excited? Are you ready, church? Are you ready? So may pakiusap lang ako kasi medyo marami tayong mga PowerPoints. So pakipicturean natin. Wag po akong pipicturean nyo. Punta na lang kayo ng Facebook. Kunin nyo lang yung picture ko doon. Wag na lang dito. Hindi, joke lang, no? So, picturean po natin para mabilis po nating ma-pick up. Are you excited? So to start, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa oras pong ito. Dalangin po namin ang banal na Espiritu. Tulungan kami maintindihan ang pag-uusapan namin. Isang napaka-importanting 5 libro in the Bible. And I pray that this message, Panginoon, help us to really understand the Pentateuch, these books. And I pray na lalabas kami sa lugar na to that our lives are never the same again. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Joshua 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Okay lang ba? Switch ko to? Ayan. Kasi dito sa church, dito no? Self-service. Ayan. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Okay? So Joshua po was not talking about, or was not
talking about the whole Bible here. Nung sinasabi niya ito, na yung Book of the Law na to, ang pinapertain niyang books dito is the Pentateuch. Okay? Kasi nung sinulat niya itong part na ito, okay, ay wala pa ang mga librong iyon. So wag kalimutan, sabi niya, wag kakalimutan, ingatang sundan, pag ginawa mo, anong sabi niya? Sasagana at gaganda ang buhay mo. Sinong gustong sumagana ang buhay? Sinong gustong gumanda ang buhay? Amen. So pag-usapan natin. Sige po, pinakamalakas na palakpak sa Lord. The first book is the book of Genesis. Can you say with me, Genesis? So the book of Genesis came from the Hebrew word, hindi ko, parang ayaw kong basahin, no? That person is very, wag na, no? So came from the Hebrew word bereshit, parang pangit, no? Which means in the beginning. Okay, sa simula. In Greek, it means origin, source, generations, or beginnings. Sa Genesis kasi natin makikita na nag-umpisa siya from the grand cosmic entrance as the God of creator of the world and that He created men. Tama po ba? Okay. Genesis chapter 1, 26, 27, and God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and all over the creatures that moves along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So ibig sabihin, God created man according to His DNA. Man is not a product of evolution. Kung naniniwala po kayo doon, baka doon po kayo nanggaling. Pero ako, hindi po ako naniniwala. Amen? Sabi nila, galing daw tayong unggoy. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, hindi tayo unggoy. Amoy at mukha lang, pero hindi tayo unggoy. Amen? Sabi naman ng iba, galing daw tayo sa biological, di ba, something na biglang sumabog, eto ka na ngayon. Wala akong nakitang sumabog na maganda. Lahat ng sumabog nagagaygay. Sorry sa word, no? na kakaroon talaga ng pagkasira. Tama po ba? So man was chosen above all creations. Imagine mo yun, amazed na amazed tayo sa araw, amazed na amazed tayo sa creation, pero hindi mo ba alam na ikaw ang pinaka-the best sa creation ni Lord? Because you were made in His DNA. Ano ngayon ang gagawin niya sa tao sa atin? Genesis chapter 1, 28, 30, then God blessed them. So ibig sabihin, likas sa tao na pinagpapala. And said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky. And over every living creature that moves on the ground. And God said, I give you every seed-bearing plant. Hindi ko natin masyadong babasahin. Ibig sabihin, makinig kayo sa akin, likas pala sa tao ang pagpalain ng Diyos. Yan ang sabi niya eh. Diba? Maging fruitful, mag-increase, pumuno, mag-rule. Kaya magugulat kayo na ang kwento ng Bible begins with Adam. Okay? Nagkasala siya, yung dalawang niyang anak, nagpatayan, si Cain at si Abel. After nun, nagsimula ulit siya kay Seth. Pagkatapos kay Seth, nagsimula ulit kay Enosh, nagsimula ulit kay Kenan, kay Mahalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech at Noah. At lahat po sila nagko-comprise, nagbubuo ng isang mensahe sa akin. Ano yun? That God is the God of beginnings. Mensahe, yan ang paulit-ulit na mensahe ng Book of Genesis. Kasi pagkatapos, di ba, nung nagkasala si Adam and Eve, nagsimula ulit ang Diyos. After nagpatay yung magkapatid, nagsimula ulit siya. So God is the God of beginnings. And maybe some of you here, sinasabi mo, hindi, tapos na ako, wala na mangyayari sa buhay ko, o ganito na talaga ang buhay ko. Gusto ko malaman mo, wag mong sabihing tapos na ako. Hindi ka pa tapos kasi nag-uumpisa ka pa lang. Okay lang ba kayo? Parang ayaw niyong maniwala. Amen? Pwede tayong mag-start, pero wag kang mag-start na wala ang Diyos. Sino gusto magsimula ng negosyo? Parang katabi mo yung pinag-utangan mo kaya hindi mo na itataas yung kamay, di ba?
Ay, hindi ko muna. Di ba, gusto ko malaman mo, pwede kang magnegosyo, but started with God. Magsisimula ka ng pamilya, start with God. Kung papasok ka sa relasyon o mag-aasawa na hindi mo kasama ang Diyos o magbi-business, wag na lang dahil magkakaproblema ka. Amen? Genesis chapter 12, verse 2 to 3, sabi niya, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So the theme of Genesis po pala is God's choice of a nation through whom He will bless the nation. Kaya magugulat po kayo, sabi ko, ang kinakausap muna dito ay tao. Pagkatapos ng tao, magugulat ka, nag-turn ito into a nation. Ang kinakausap na hindi lang tao pero buong bansa. Kaya magugulat ka, talagang mararamdaman natin na pinili talaga ng Diyos ang bansang Israel. Alam niyo po ba, historically, ilang beses gustong sirain ang bansang Israel. Hanggang ngayon, ginigera ang Israel pero hindi matalo-talo. Bakit? Pinili ng Diyos. So anong point ng Genesis tayo sa akin? Ano? Mag-start ka. Amen? Mag-start ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-start ka. Di ba, Reb? Paano ko mag-start? Paano gagawin ko? Hindi. Start ka. Saka mo muna isipin yung mga dapat isipin. Backslider po ako, di ko alam paano magsisimula. Mag-start ka. Mating ka ng church. Gusto ko pong lumalim sa Diyos. Paano gagawin? Mag-start kang magbasa ng Bible at dumaan sa discipleship process. Gusto ko pong mag-prosper. Mag-start ka. Mag-start ka ng business. Come on. The moment nag-start ka, start it always with God. Always remember that. Tuwing magsisimula tayo, simulan natin sa Diyos. Why? You ask me why? Because God is capable of starting life powerfully and beautifully. Ibig sabihin, anumang tinapos at sinira ng demonyo sa buhay mo, kaya itong simulan ng Diyos ng maganda at makapangyarihan. Kaya bakit mo sasabihin sa akin, bakit mo sasabihin na, hindi, tapos na ako, hindi, wala na mangyayari sa buhay, hindi, hanggang dito na lang ako. No! Sabi ni Lord, nak, magsimula ka ulit. I am the God of beginnings. Kaya magugulat kayo, may mga taong nagsimula ulit. Nung sinimulan nila ulit, nakaranas sila ng kakaibang pagkilos ng Panginoon Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, magsimula tayo ulit. Mag-start ka. Sige, sabi mo, mag-start ka. Marami sa inyo, hindi ka na nangangarap. Mag-start ka ulit mangarap. Akala mo, magugulat ka, may mga iba, hindi sila nakapag-aral. Nag-start silang nag-aral, magugulat ka. Grabe, ang ganda na nangyari. So, ang message ni Lord sa book of Genesis, mag-start ka. Amen? O, tapos na tayo sa unang book. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. That's the first book. May 4 pa tayong book. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. May 4 pa. The book of Exodus naman tayo. The next is the book of Exodus. Exodus in Greek means exit, departure, or going out. Ibig sabihin, merong isang lugar na sinasabi ng Panginoon, aalis tayo, hahakbang ka palayo, at tawag doon, departure. So yung mga departure. Exodus means nagta-travel ka from one place to another. Hindi ito yung galing ka ng bahay nyo, pupunta ka ng church, tapos uuwi ka ng bahay nyo. Hindi yon. Ibig sabihin, hindi ka babalik na. Ibig sabihin, you go from one place to another. Pupunta ka ng bahay, galing ka ng bahay, punta ka ng church, punta ka dito, hindi ka na babalik. Kaya departure, paalis. May paggalaw. Handa kang mag-transition, umalis sa isang lugar, whether pangit o maganda. The moment marinig mo si Lord, anak, alis, aalis ka. Amen? Tanong ko po sa inyo, nakapunta na po ba kayong airport? Sino po dito sa tingin nyo, saan po ang pinakamasayang lugar sa airport? Departure o arrival? Pinakamasaya, no? Sa departure, magugulat ka dyan, yung mga naghahalumpisay, mga nag-iiyak, ganon. Kasi malungkot eh, wala namang masaya. Diba? Pag aalis eh, tama po ba? Arrival, exactly. Wala kang makikitang tao na masayang-masaya sa departure. Puro iyakan dyan, malungkot. Alam niyo po ba na same thing happened in Exodus. Exodus is not something to enjoy with the people of God. Why? Ito sa akin, bakit?
Because Exodus is something dramatic. Mabigat po ang book of Exodus. Mula kay Abraham, lumabas si Isaac. Kay Isaac, lumabas si Jacob at Esau. Pero si Jacob nagkaproblema sa kapatid. Nag-away sila. Umalis, pumunta ng Haran at pagdating doon ay bumalik ulit. Nagkaroon siya ng 12 na anak nang lumaki na ang kanyang mga anak hindi alam na sa loob pa lang ng premises ni Jacob habang nakatira sa promised land, nag-aaway-away ang mga anak niya. Sino po dito nag-aaway-away ang mga magkakapatid? Sa panahon natin ngayon, di ba? Ang daming away, even ng mga magkakapatid, away sa lupa. Nakaka-relate po ba kayo? Di ba? Away sa, di ba? Sa kanila, nag-agawan sila ng lupa, nag-agawan ng atensyon ng tatay. Kasi si Jacob, paboritong anak si Joseph. Kasi kamukha niya, magandang lalaki. Naintindihan ko siya, nagigets ko eh. Magandang lalaki, di ba? Magandang lalaki. At saka, dreamer siya eh. So, favorite na anak, to make the long story short, tinanggal si Joseph, binenta sa Egypt. Ang hindi nila inakala, si Joseph ay magiging isang prime minister. Na nung nagkaroon po ng famine for 7 years, nag-perform si Joseph, nagpakita ng magandang strategy. So to make the long story short, kinuha ni Joseph ang buong pamilya niya, 70 people exactly, to be exact. Natuwa ang Pharaoh, uy, yung pamilya mo. O sige, ganitong gagawin natin, bibigyan ko kayo ng lupa, dito kayo magsaka, dito na kayo titira. So yun dahilan bakit ang mga Israelites ay napunta ng Egypt because of Joseph. So nangyari, after 400 years, nakalimutan na si Joseph sa kasaysayan ng Egypt. At ang lumalaki at lumulobong population ng Israelites ay naging threat kay Pharaoh. Amen? Kaya nga pakikita natin sa Exodus chapter 1, 6-7, now Joseph and all his brothers and all that generation died, but the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. So natakot si Ramesses o ang Pharaoh sa panahon po nila sa lumulobong population. Sabi niya, pag wala tayong gagawin, baka sila nang kukuha ng buong Ehipto kasi ang dami na ng mga Israelita. So ang ginawa niya, tinaasan ng antas ng trabaho. Pangalawa, pinahirapan sila. At pinakamatinding ginawa po niya, pinapatay ang mga anak ng Israel. Dito na naisilang si Moses na gustong patayin sana pero naging inampo ng anak ni Ramesses. So the goal now is to completely pull out the whole nation na maglilid sa economic bankruptcy ng Egypt. Ngunit mukhang malabong mangyari. Tayo sa akin, bakit? Kasi naka-embed na sa Israelita ang kulturang Ehipto. 400 years silang tumira sa Egypt. So God's mediator now will be Moses. Eto na ngayon, tumawag siya ng tao by the name Moses. So Moses pala was a type of Christ. Pharaoh naman was a type of devil. And Egypt was a type of the world. So nung makikita natin, si Moses o si Christ, tinatanggal ang mga tao niya from the works of the devil at tinatanggal sila sa Egypt, which is sa panahon natin ngayon ay ang mundo. So Jesus, devil, world, Moses, Pharaoh, Egypt. Anong last plague? Exodus chapter 12, verse 12-13. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals. I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Ibig sabihin, nagkaroon po ng bargain, nakipag-bargain si Moses kay Pharaoh. Sige, ayaw mong paalisin, magpapadala ang Panginoon ng 9 plagues. So yung first 8 plagues, alam niyo po ba ay, diba, pagpapahiya ng Diyos sa Diyos-Diyosa ng mga Ehipto. It was a shame to all the false gods of Egypt. At itong chapter 12, ang huling plague, huling salot, ano mangyayari? Dadaan ang angel of death. At lahat ng walang dugo ng lamb sa kanilang mga doorposts, sa kanilang mga pintuan, mamamatay doon. Papasok doon ang angel of death. Papatayin lahat ng mga firstborn na tao, whether hayop, basta panganay. So, nangyari po, nagkaroon ng matinding, di ba, bilang ng kamatayan sa lugar o sa mga panganay ng mga Ehipto. Amen?
But I have a good news to all of you. We have Jesus inside, and we have the blood of Christ outside. So the angel of death, even Satan, will just pass over you. Kaya ngayon ko naintindihan yung kinikwento ni Daddy Bishop nung nasa ICU daw siya, nakita niya ang angel of death. Pumapasok, tuwing pumupunta dun sa mga katabi niya, namamatay, nag-iiyakan sila. Tumingin daw sa kanya, dilim. Pagkatingin sa kanya, nakita siguro, di ba? Nakita si Christ, nakita yung blood. Malis. Ngayon, dito na si Daddy, wala na pala. Malis na pala, umuwi na. Why? Because Satan will just pass over you. Because we have Jesus inside of us. So ano nangyari? There was a redemption after mamatay lahat ng panganay ng Egypt, pinakawalan ng buong Israel. Sabi ni Rameses, Moses, alis ka na. Lumayas na kayo dito. Exodus chapter 19, 5-6. Now, if you obey me fully and keep my commandment, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me and a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. So in redemption, tinanggal sila, merong calling. A calling to be a holy nation. Moses, niligtas ko ang bansang Israel, pero meron akong dapat silang gawin. Sila'y dapat maging bansa na banal. Ang tingin ng Panginoon sa Israel ay marangyang bansa, bansa ng maharlika, habang ang treatment ng Pharaoh sa mga Israelites ay slaves, hampas lupa, walang dangal, walang value. Alam mo yan ang ginagawa ng mundo sa atin. Sa mundo, wala tayong value. Sa mundo, wala tayong dangal. Sa mundo, wala tayong kwenta. Pero kaya ang ginagawa ni Lord sa'yo, magugulat ka, ang ginagawa ni Lord sa atin, di ba? Tinaalis niya tayo sa Egypt, sa mundo at nilalagay niya tayo sa promised land. Exodus 6:6 to 8. Therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them. Then I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Ang sweet. And you will know that I am the Lord your God who brought you out from under the yoke of the Egyptians, and I will bring you to the land I swore. Okay, isa tayo? With uplifted hand to give to Abram, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you as possessions. I am the Lord. So nagkaroon ng redemption, pagliligtas, ng freedom ng paglaya. Alam mo, nakita ko, when slavery escalates, freedom begins. Pag may pang-aalipin, umpisa na ng paglaya. Palakpakan naman natin ang Panginoon. When slavery escalates, Christ's presence will always appear. Kaya magugulat kayo, marami sa inyo dito, nakilala nyo si Lord ng mga panahong bagsak na bagsak kayo. When you were slave by this world. Di ba? At doon mo nakilala ang Panginoon. Amen? Kasi galit si Lord sa slavery, sa cruelty, sa inhuman treatment. So ang gagawin ng Diyos, He will send someone to bring you out of Egypt and lead you to the promised land. Kaya magugulat ka, nagpapadala si Lord ng mga Moses sa buhay mo para tanggalin ka sa Egypt papunta sa promised land. Ibig sabihin, miracle starts when you bring God's people out of Egypt. Pakita natin yon. Miracle starts when you bring God's people out of Egypt. Kaya dapat merong exodus sa buhay mo. Amen? Umalis ka na kasi. Ang problema mo kasi, hindi ka umaalis. Wag muna ngayon. Mamaya po, kaya dapat nagpa-participate ka kapag kinakaladkad ka na ng Panginoon. Ayaw mo kasing umalis. Sana hindi ka mahirap kunin sa mundo. Dapat hindi matigas ang ulo pag pinapaalis na tayo ni Lord sa Egypt. Amen. Hindi mo makukuha ang promised land kapag hawak-hawak mo ang promised lang ng Egypt. Promised land o promised lang? O parang pares yung narinig ko, parang ganun din. Eto pa, pag nilalabas kayo ng mga Moses sa Egypt, huwag niyong labanan yung mga Moses niyo. Nagpapadala na si Lord ng mga tao na mag-aalis sa'yo, pero inaaway mo. May babali. Nakikialam na naman siya. Amen? Get rid of Egypt. Get out of Egypt. Pag may exodus sa buhay mo, laging dadaling ka nito sa Sinai
upang bigyan ng bagong programa, palatuntunan, batas, upang sundin at doon ka iibigin ng Panginoon Diyos. At sa Exodus 20 po, binigay ng Panginoon ng 10 Commandments, labas ka sa mundo, pumunta ka sa utos ko. Listen to this, God will move you out, deliver you, and redeem you from your slavery. So kung meron man dito, mga kapatid, you were slave to something, to someone, sa isang bagay, gusto ko malaman mo, aalisin ka dyan ni Lord. God will deliver you. God will redeem you. Come on, pinakamalakas sa palakpak sa Panginoon. Exodus. Tapos na natin. Nakadalawang libro na tayo. Thank you, Jesus. Pastor, pwede bang next week 5 libro ulit? Ay, grabe. Sobra na yan, mga kapatid. Amen. Next book, okay, the book of Leviticus. Leviticus in Hebrew is Wayikra, which means, and he called. Leviticus in Greek is Leviticon, which means that which pertains to the priest. Sa Latin, Leviticon. So, hindi nagkakalayo, Leviticus. So, nangyari, di ba, sa Exodus may movement. Umalis sila, may biyahe. Tapos, dinala sila ngayon sa Mount Sinai. But listen to this, but in Leviticus, wala pong movement. Walang galawan. Because this time, they will be hearing from God. So ano ngayon ang focus sa Leviticus? Worship and walk. They will worship God. Papasalamat sila kay Lord. And they will walk with God. Kaya dito binagsak, di ba, yung mga iba't ibang mga laws, mga sacrifices, bilang pagpuri, alay sa Panginoon. The purpose now is that Israel must be redeemed and established as a kingdom of priests. Hindi lang may isang priest, pero buong bansa ay pare. They move on from redemption to service. Nak, niligtas kita. Gusto ko maglingkod ka sa akin. Nagets niyo yun? Nakakalungkot maraming Kristiyano, osas. Diba? Anong osas? Once saved, always saved. Diligtas na ako, okay na ako doon. Atin lang ako ng church. No! Nakakalungkot, maraming Kristiyano, puro redemption, pero walang service. So God in Leviticus established an important thing. Ano yun? Sacrifice. Yung mga sacrifice. At alam niyo po ba, nagpakita ang Panginoon ng 5 sacrifice. Mamaya, ipapakita natin yan. But before that, Leviticus chapter 17:11, for the life of a creature in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Mamaya, may communion tayo. Ngayon yung maiintindihan. Bakit tayo nagko-communion? Kasi yung ginagawa dati. Pero nung si Christ, siya na yung once and for all na offering. Para hindi na tayo dapat nagdadala pa ng mga offering dito, di ba? Na mga tupa. Gusto niyo po ba yun? Nalagay tayo ng mga tupa. Next week, kambing, ganyan. Di ba? Para matanggap tayo ng Panginoon. Hindi na kailangan. Amen? Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, pari kayo, di ba? Oh, banal kayo. Opo. Priesthood is sanctification and holiness. So, hindi makakalapit sa Diyos ang hindi manal at walang dugo. Ang dugo ang gagamitin upang makalapit sa Kanya. At ang dugo ang magre-reconcile sa iyo sa Diyos na buhay. Kaya importante na ngayon ang mag-alay sa Diyos. Kaya sa Leviticus, nag-establish siya ng 5 offerings na i-offer kay God. Pakita natin. Number 1, the burnt offering. Ginawa actually ito ni Christ. Nang nagpasubmit siya sa will ng Panginoon, ng Ama. The meal offering. Sorry po, picturean nyo na. Yan na yung sinasabi ko. Nalobat yung cellphone. Di ba, anak nyo naman ako. Chat nyo na lang ako. 50 pesos lang ma. Gcash na lang. Ano pa? The peace offering. It typifies Christ did in the Calvary. The sin offering. Ito ulit yung ginawa ni Christ sa Calvary. And last but not the least, the trespass offering. This was Christ's payment for the sins of humanity. So magugulat ka, yung 5 sacrifice, di ba, na dapat ginagawa ng isang pari na ibinibigay sa Diyos, lahat yun binigay ni Christ at tinapos niya sa cross. Para hindi na tayo kailangang magdala pa ng kung ano-ano, kailangan lang natin ibigay ang ating buhay at tanggapin ang Panginoon sa atin. Amen?
Ibig sabihin, kung tinawag ako ni Lord, maging pare, dapat kabalikat at kadikit ng buhay ko na ang maglingkod. Hindi mo na kailangan ng earth-shaking event para mag-serve kay Lord. Hintayin niyo po ba magka-World War III pa bago ka mag-serve kay Lord? The Lord, igigyan mo ko ng sign, Lord, pag bumaha na, saka ako maglilingkod sa'yo. Pambihira naman kapatid. Kung Christian ka na, hindi mo na kailangan dapat ng napakaraming explanation para mag-sacrifice at mag-serve kay Lord. Diba? Bilang pari ng Diyos, I will offer something that will please God. So our life must be dedicated to consecration. Consecration is about holiness. And because God is entirely holy, I must be holy. Dapat yung mga anak ko holy. At ang influence ng mga anak ko must be a nation of priests. Bakit? Kasi inalis ka ni Lord sa Egypt upang maging dedicated sa Panginoon. Alam mo bakit ka niligtas ni Lord? Kasi gusto niya i-dedicate mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi ka niligtas ni Lord for no reason. No. Kaya ang pinakamagandang gawin, when you go to church, don't act as a guest. Pag nasa church tayo, asan dito yung ano? Saan ako uupo? O ganon. Pag nasa church tayo, don't act as a first-timer. Wala pa kayong drinks dito sa mga first-timer? Diba? No, but act as a priest. Na pupunta ka dito, Lord, meron akong dala-dala, Lord, dito, yung puso ko, yung pamilya ko. Lord, yung asawa ko, Lord, sunugin mo na, Lord. Jesus, mighty. Yung mother-in-law ko, Lord, Jesus. Diba? Amen. Burn offering. Pastor, meron ba kayong apoy dyan? Sunugin na natin para sa hindi po ganon. Amen? But the point here is this, huwag kang pupunta sa church na hindi mo inaalay ang iyong buhay sa Panginoon. Kaya the best thing to do, pag nasa church tayo, kaya nga may mga worship tayo, ginagamit to instrument for us to offer our lives to God. Lord, sa iyong pamilya ko, Lord, sa iyong buhay ko. Amen. Ganun dapat tayo every Sunday, you offer your lives to Him. Palakpak naman po sa Panginoon. 2 libro na lang po. Thank you, Jesus. The Book of Numbers. May kakilala po ako, grabe ginagamit niya to. Ilang beses siyang nanalo sa loto. O sa mga numbers. Huwag niyo pong gagamitin yan for ano. Numbers in Hebrew is Wayid the bear. Or Bemidar, which means in the wilderness. So ano nangyari? Mula ngayon sa Exodus, pumunta sila sa Sinai. Pagdating sa Sinai, tinanggap nila sa Leviticus ang batas. Pagtanggap ng batas bilang pare, lakad sila ngayon papuntang Kadesh Barnea at yun ang wilderness. Biyahe ito. At alam niyo po ba na itong biyaheng ito, inabot sila ng 38 years na biyahe. 38 years. Nagrereklamo na ako sa 3 hours na biyahe. Pambira, 38 years. Bumiyahe sila. But you know what? Something tragic happens. Numbers in Greek is arithmoi, which means number. Numbers in Latin is liber numberi, which means the book of journeying and the book of murmurings. Eto na. Alam nyo ba na sa book ng Numbers, nilista ang pinakamatinding kasalanan ng Israel? Tayo sa akin, ano yun? Hindi po pagpatay, hindi po pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. No! Ang pinakamatinding kasalanan ng tao ay pag-angal at pagrereklamo. Alam mo, minsan ganyan tayo eh. Lamig-lamig naman sa church. Naman dito, lamig-lamig. Ano man, ang init-init. Diba? Eh samantalang sa bahay, wala ka namang aircon na. Eh sarap ng tulog mo, nagre-reklamo ka. Diba? Ano ba naman, ang sikip-sikip ng parking, eh wala ka namang sakyan na. Ba't ka nagre-reklamo? Nalala ko nga, may rin nagre-reklamo, tumatas na naman daw gasolina, wala naman siyang sakyan. Sabi, Bishop, taas-taas na ng gasolina. Wala ka naman sakyan na, sabi ni Daddy. Reklamo, puro reklamo. Amen, bakit ganito? Bakit ganyan daming reklamo? Alam niyo po ba that the common sin in the church is always complaining? Magmula yan noon hanggang ngayon, laging merong nagre-reklamo. Ako na naman, nagato na naman, bakit ganito na naman, bakit yan na nga, bakit ganito, bakit ganyan yung kurtina, dapat kulay pink. Kulay pink. Dapat, nagagets ninyo?
Tandaan niyo po ito mga kapatid, makinig kayo, maganda picturean niyo ito, walang future sa reklamo. Puro ka reklamo, ito na naman ang ulam, ito na naman ang mangyayari, ito na naman. Ay! Kaya ito na, bibilangin ka ni Lord, susukatin ka niya. Susukatin ka niya accurately, magsisensus siya at dalawang bagay ang mangyayari dito. So lumalabas na ang book of Genesis o book of Numbers is the book of discipline. Sino po naniniwala na God is love? Sikat na sikat yun eh, God is love. Love tayo. Kahit anong mangyari, love tayo ni Lord. Makinig kayo sa akin, God's love is great. But the discipline of God is severe too. Kung sinasabi mong mahal ka ni Lord, dahil mahal ka ni Lord, parurusahan ka rin niya. The book of Numbers is the consequence of disbelief and disobedience to the Holy God. The Lord disciplined His people. May mga magulang po ba dito? Di ba pinapalo natin mga anak natin? Di ba? Kasi it's a sign of our love. Hindi ibig sabihin, hindi mo pinapalo, mahal mo yung anak mo. No! Kasi lalaki siyang, di ba? Hindi maayos. Kaya sabi ng Numbers 11:1, listen to this ha. Now the people complain about their hardships. Eto na, nagre-reklamo na sila. In the hearing of the Lord, pinapakinggan sila ni Lord. And when He heard them, His anger was aroused. Then fire from the Lord burned among them and consumed some of the outskirts of the camp. Baka magugulat kayo sa sasabihin kong next. Gusto kong malaman na naririnig pala ni Lord ang mga reklamo natin kahit hindi mo masyadong nilalakasan. Kasi yung mga anak kasi yan eh. Kasi yung mga anak yan. Kasi wala naman nakakarinig eh. Ako lang naman. Kami lang naman eh. Gusto kong malaman mo na yung reklamong yan, malilit na mga boses na yan, ang lakas-lakas sa langit. Dirinig na rinig ka ni Lord. Reklamo pa more. Angal pa more. So there will be 2 generations, 2 numbering or censuses. Yung old generations, the Exodus, mga matatanda, reklamo ng reklamo, angal ng angal. Kasi nung nandun na sila sa wilderness, naaalala nila yung mga spices sa Egypt. Yung bawang, sibuyas, yung luya. Kumakain sila ng, Lord, pakainin mo naman kami. Binigyan sila ng mana. Ano naman to, walang lasa, parang skyflakes. Ganun lang ulam nila, nagre-reklamo. O sige, binigyan sila ni Lord ng pugo. E nung dumating yung pugo, wala pa ring spices. Walang lasa. Imagine mo, Mark, nagbenta ka ng manok, wala kang nilagay. Di ba pangit nun? Okay lang po ba kayo? Nagreklamo na naman sila. Alam mo nangyari? Hindi ko i-exaggerate po pero lahat sila pinatay ni Lord. Lahat ng nagreklamo. Hindi sila nakapasok sa promised land. Makinig kayo sa akin, galit si Lord sa reklamo. Alam mo, marami sa atin, kaya hindi gumaganda buhay mo, kaya hindi ka talaga umuusad, kasi puro ka reklamo eh. Lahat na lang ng bagay, nirereklamo mo. Nung ang lamig-lamig, ano naman to lamig-lamig? Nung ano naman to sa Pilipinas, ang init-init. Nagets natin, ano naman to, puro na lang ulan. Alam mo, pag isi-census lang ni Lord ang Pilipinas, lahat tayo mawawala eh. Pilipinas ang pinakamareklamong bansa. Pinaka-perfect tayo eh, tama ba? Yung Gilas Pilipinas, sorry di ba? Kakatapos lang ng laban. Babasahin mo, talo tayo eh. Babasahin mo, ang daming magagaling, daming nagre-reklamo. Pag nanalo, may reklamo. Pag natalo, may reklamo. Sabi ko, ano bang problema ng mga Pilipino? Puro tayo reklamo. Galit si Lord sa reklamo. So sino ngayon yung isang generation, the generation of conquest? This is the Caleb and Joshua generation. Mga nakapasok sa promised land. So nagbagay si Lord ng 2 sets of instructions and 2 journeyings. Numbers 14:21-23. Nevertheless, as surely as I live, and surely as the glory of the Lord fills the whole earth, not one of those who saw my glory and signs I perform in Egypt, but who disobey me and tested me 10 times,
not one of them will ever see the promised land. Grabe. Ito pang mas mabigat. Numbers 20 verse 12. Hindi na nga nakapasok yung mga nagreklamo. Hindi pa pinapasok ni Lord yung pastor nila. Sino? Si Moses and Aaron. Numbers 20:12, but the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of Israel, you will not bring this community into the land I give them. Sino nagsabing si God love lang? Ulitin ko, God's love is great, but the discipline of God is severe too. And the severity of His discipline is certain. Ano nangyari? Even Moses and Aaron, di nakapasok sa promised land. Alam mo, Kristiyano ka na, naloloko ka pa. Kristiyano ka na, nagmumura, nagsusugal ka pa rin. Lagot ka kay Lord. Nagkaroon ng 38 years of killing in the wilderness. Marami nagsasabi, alam mo, kinausap ni Lord kinausap ni Moses si Lord, Lord, tama na po. Huwag niyo na po silang patayin, wala nang papasok sa promised land. Alam mo, sabi ni Lord kay Moses, Moses, ano magagawa ko? 10 times ko na silang, 10 beses ko na silang winarningan ng titigas pa rin ng ulo. Marami nagsasabi, sa OT malupit daw si Lord. Hindi po yun totoo. Hindi po malupit ang Diyos sa Old Testament. Malupit ang tao. Ang kulit, ang tigas ng ulo, puro reklamo. Sabi nila, ano ba talaga gusto nyo? Nung nasa Egypt kayo, umiyak kayo, na wag na, Lord, tanggalin mo na kami dito, Lord. Kawawa na kami, tinanggal sila ni Lord. Nung nilagay naman sa wilderness, puro reklamo, Lord, namimiss ko na yung Egypt. Namimiss ko ng uminom, namimiss ko na yun. Sabi ni Lord, ano ba talagang problema nyo? Tigas ng ulo ng mga Israel. Unbelief brings discipline and always hinders blessings. Unbelief will keep you stay in the wilderness. Alam niyo po na pinag-aaralan namin, alam niyo ba na ang Kadesh Barnea at ang Promised Land ay 11 days lang dapat nalakaran? 11 days. Yung 11 days naging 38 years. Dahil sa reklamo, hindi sila nakapunta sa promise lang Kaya magugulat ka. Mga kapatid, baka naman pray ka ng pray, Lord, bless me, Lord, pero puro ka naman reklamo. Kaya pala siguro ang tagal ng blessing mo kasi puro ka reklamo. Kapatid, patatagalin ng unbelief ang murmuring and murmuring ang biyahe mo bilang Kristiyano. Walang Kristiyanong lumipad sa Christian journey niya na nagreklamo. Wala. Palipat-lipat lang sila ng church. Ano ba naman itong church na to? Bakalis na nga. Pagpunta ng ibang church, ang ganda ng church namin. Habang tumatagal, nakakakita na naman ng mga maraming problem. Ayoko na dito, pangit ng church. Dilipat na naman ng ibang church. Alam mo, gusto ko pong sabihin sa inyo, wala pong perfectong church. Tingin kayo ng problema sa church natin, makakakita kayo. Punta kayo ng ibang church, may problema rin po yan. Ako nga, bilib na bilib ako kay na Bishop Manny. Nung nakilala ko sila, ang laki rin pala ng problema nila. May problema rin pala, sabi ko. Walang perfect na church. Pero kung patuloy kang reklamo ng reklamo, walang mangyayari sa'yo. Amen? Alam mo ginawa ni Lord, inubos sila lahat ni Lord, napalitan ng new generations. Mga henerasyong nakapasok sa promised land, handang i-share ang gospel, kayang i-sacrifice ang lahat at handang magpakamatay, alang-alang sa Panginoon. Wandering or wandering? You will be numbered, your acts, deeds, ways, and sins, whether you will be directed or you will be tested. 5 minutes na lang po, patapos na ako. Nag-enjoy po ba tayo? Ngayon lang naman po ito. Next week, siguro 6 books naman para mas maiksi. Diba? Yung isang book ay Psalms. No? Yung pinakamaiksing book lang. No? Para The book of Deuteronomy. Palakpakan natin ang Panginoon. Deuteronomy in Hebrew is Hadebarim, which means the words. Deuteronomy in Greek is Deuteronomion, Totu, which means this second law. And it is also called the Book of Remembrance. Pagdating sa Deuteronomy, wala nang patayan. Salamat sa Lord. 38 years sa patayan. Every day, naglilibing sila ng mga namatay. Bago na makausap niya, dito binigay ang 3 sermons. 3 bagay lang. First sermon, Deuteronomy chapter 1 to chapter 4, review of God's act for Israel. So dito, niremind sila ng Lord ano yung mga ginawa niya sa bansang Israel.
Alalahanin niyo yung mga ginawa ko. Second sermon, the rendition of the Ten Commandments. Dito na nilagay yung mga ceremonial laws, civil laws, social laws, what God expected for Israel. Anong ina-expect ngayon ng Panginoon na dapat ginagawa ng isang bansa sa Kanya? And the last sermon, third sermon, is Deuteronomy chapter 27 to 34. What God will do. So ito, highly prophetical na. Ano ngayon ang gagawin ko para sa bansang Israel? Akala niyo po ba magaling ang Diyos sa Exodus? Sa Exodus, ang gandang ginawa, daming ginawa ni Lord. Gumawa siya ng mga napakaraming mga plagues, himala, grabe na kakamangha. Pero sabi ni Lord, mga anak, yung ginawa ko sa Exodus, introduction lang yun. Yung ginawa kong himala, introduction lang yun. So the promised land was so fertile. Alam niyo ba, even sa mga babae, walang baog sa lugar na yun. Everything is fruitful. Sabi nga ni Bishop Manny, hindi pa ginagalaw ng asawa, buntis na. Grabe naman yun. Lahat daw ng itatanim, tumutubo agad. A land filled with milk and honey. At anong bilin ng Panginoon Diyos sa kanila? Nung nandun na sila, sabi ng Lord sa kanila, anong bilin? Sige, next. Next. Huwag mong kalimutan kailanman ang Diyos mo. Israel, gumanda na buhay nyo. Ganda ng ginawa ko sa inyo. Sabi ngayon niya sa kanila, huwag mong kalilimutan kailanman ang Diyos mo. Amen? Last verse na tayo, Deuteronomy chapter 30, verse 19 to 20. Sabi niya, this day I call the heavens and the earth and as witnesses against you. I have set before you life and death, blessings and curse. Now choose life so that you and your children may live, that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him. For the Lord is your life. Wow! He will give you many years in the land He swore to give your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Tanong ko po, anong conclusion ng book? Di ba dito na yung katapusan ending na ng book. Anong conclusion? Magbalik tanaw ulit. Mahalin ulit ang Panginoon. What's the meaning now of Pentateuch? Gusto nyo malaman to? Picture nyo na. Ito na yung kabuuan ng pinag-aralan natin. Genesis, start na. Umpisa na. Sabi mo sa tabi mo, start na tayo. Umpisa na tayo ulit. Exodus, pag hinila, palabas, sumama at huwag magstay. Ibig sabihin, pag pinapalabas ka na ni Lord, pag inaalis ka na ni Lord, malis ka na. Leviticus, pari ka. Maging banal, mag-alay, at humiwalay. Numbers, binibilang ka ng Diyos. Tama na ang murmuring, amen? Okay lang taga-murmur. Huwag lang nag-murmur, amen? And last but not the least, Deuteronomy, sulatan kita ulit para malaman mo na mahal kita. Mag-behave at maging matalino sa kautusan ko. Pagpapalain kita higit sa kanila. So sige, pag pinagsum up natin lahat ng message na yan, ito ang lalabas sa Pentateuch. Sige, picturean po natin bago basahin. Ang lalabas sa Pentateuch, begin your life with God. But if there is sin, depart and live. For you are called to be holy, and your life and days are numbered by Him. So do not forget to love Him and His commandments as you restart your life with Him in the land He promises you to live. Pinakamalakas pong palakpak sa Panginoon. The Pentateuch is the basic foundation of life. Without the Pentateuch, you are lost, walking on the path without destination. Let me end with this. Church, tatay tayo lahat. Sige po, tatay tayo lahat. Starting today, begin with God. Depart from your sin, for you are holy. And you will be tested to love Him again and again and again and again and again. Alam niyo yung bansang Israel, their love for God was tested over and over and over again. So kung malaman ninyo, sa Christian faith natin, laging itetest yung love mo kay Lord. Lagi yan. Pero pag bumabagsak tayo, kapag kakamali tayo, don't forget to restart
to start again and start it with God. Amen? Sige po, ibibigay na po natin yung ating